Shoutout pala kay Jay Tarek sa pagbibigay ng 50 pesos, mabuhay ka hanggat gusto mo. Shoutout din sa ibang mga sumusuporta mula't simula, sana ay pagpalain kayo ng may kapal. Habang abala ang mga reporter sa pagkuha ng mga litrato kay Taecyeon, siya ay naiinis na nagwika sa kanyang isip na puro kalokohan lamang ang kanilang mga tinatanong mula sa kanya. Wika pa ni Taecyeon na kung sila ay nasa kanyang lugar, malamang na hindi nila sasagutin ang mga ganitong uri na tanong. Bukod pa roon, siya ay nagagalit dahil naabala na din ang buhay ng nanay niya at ang kanyang babaeng kapatid na si Hayon. Kaya't pumapasok na sa isip ng bida na siya ay magwawala dito. Kaagad namang lumapit sa harapan si Leader Choi at hamarang sa mga mamahayag, wika pa ni Leader Choi na si Taecyeon raw ay nabibilang sa peace na guild. Kaya't kung nais nilang mag-schedule ng mga panayam, ay mangyaring mag-request lamang daw sila sa opisyal na website ng kanilang guild. Ikinagalit naman ng mga reporter matapos magpahayag si Choi Minwoo ukol dito, kung saan sinambit ng isang reporter na hindi siya ang kanilang kinakausap, wika pa ng iba na ang website na kanyang tinutukoy ay mukhang basura. At ang iba naman ay naghayag na kung mag-fill up sila sa website na yon, malamang na hindi sila makakakuha ng interview sa bida. Nagsalita naman ang isang hinayupak na reporter kay Choi Minwoo na kung bakit ang taas ng tingin niya sa kanyang sarili. Wika pa niya na wala naman silang pangalan at parang binabaliwala nila ang maliliit at katamtamang laki ng mga media outlet. Dahil sa kanyang sinambit, ay tila na bad trip si Leader Choi Minwoo sa sinabi ng lalaki. Kaya't agaran niyang sinabi na si Taecyeon raw ay kanyang kasamahan sa koponan at siya naman ang kumakatawan sa kanilang guild, kaya kwalipikado siya na tanggihan ang kanilang mga panayam. Wika pa niya na maayos naman ang paggamit sa opisyal na website nila at hindi rin sila nagmamalaki rito. At ang dahilan kung bakit nila sila binabaliwala ay dahil hindi sila sumunod sa tamang proseso. Pagkatapos niyang magsalita, ay tinulak niya ang mga nakaharang na reporter sa kanilang harapan. Samantala ang mga hinayupak na reporter ay nag-iisip na ginagamitan sila ng puwersa ni Choi Minwoo. Kaya nagwika ang iba na e-record ang kanyang ginagawa. Ilang saglit, bigla na lamang may nanghampas sa kamay ni Leader Choi dahil hindi niya nagustuhan ang pagtapik nito sa kanya. Kung saan ang kanyang mamahaling relo ay nataman at naputol. Wika pa niya na wala siyang pake kahit na siya ay isang hunter. Sa tindi ng impact ng pagtama, ang kanyang relo ay tumilapon sa sahig. At dito ay napansin ng mga nanggugulo na reporter ang isang mamahaling relo ni Choi Minwoo. Nang ito ay kanyang makita, bigla na lamang nandilim ang kanyang paningin kung saan ang kanyang katawan ay nanghihina, sapagkat ito na ang huling obra maestra na personal na ginawa ni Peter Phillips sa kanyang mga huling taon sa paggawa ng mga relo. Dito ay nanginginig ang kanyang kamay sa paglapit sa kanyang relo, at nagsasabi na ang magandang automatic na relo na ito ay hindi man lang nasira kahit noong panahon ng dakilang digmaan. At hindi niya lubos maisip na masisira lang ito nang walang kabuluhan dito. Sa puntong yon, napansin ng mga tao ang kanyang galit at pagkamuhi sa mga nangyari. Kung saan ang hinayupak na lalaki na may kagagawa ng pagkasira nito ay takot na nagpaliwanag sa kanya, wika pa niya na nadaplisan niya lang ito ng kaunti. Kaya nagtataka siya kung bakit agara nasira na lang ito ng ganoon na lang. Dagdag pa niya na hindi niya alam na ganun yun kamahal. Samantala, tinitigan siya ng mabagsik na tingin ni Minwoo habang ang hinayupak na lalaki naman ay napupuno ng pawis at pagkabahala. Ngunit ikinabigla ng lahat ng mga tao na nakasaksi sa kanyang galit kanina, nang bigla na lamang siya nagpalit sa isang napakaamong mukha at umiiyak sa kanilang harapan, wika pa ni Choi Minwoo na siya raw ay kanyang ididimanda. Pagkatapos nito, ay agad silang sumakay sa kanilang sasakyan at nagawang makaalis nina Taecyeon at Minwoo sa mga reporter. Sinambit ni Choi Minwoo na sa wakas, hindi na sila ngayon sinusundan. Tumugon naman si Taecyeon kung sino pa ba ang susunod sa kanila matapos mangyari ang bagay na yun kanina. Wika niyang tanong kung magkano naman ang relong yon. Inihayag ni Choi Minwoo na huwag siyang masorpresa dito, sapagkat ang relo na yon ay hindi niya aakalain ang magiging presyo nito. Ngunit tumatawa na inihayag niya na ang relong yon ay hindi tunay o totoo. Tumugon ng tumatawa si Taecyeon na marahil ang relong pinakita niya kanina ay isang peke, at napaka-imposible raw na madaling masira ang isang relo na orihinal. Inihayag ni Minwoo na sila raw ay kanyang tinakat ng kaunti, at mabuti na lang raw ay sinuot niya ito sakaling mangyari ang mga ganitong bagay. Natuwa naman si Taecyeon sa napakahusay na mag-isip ng kanyang leader.
Samantala, kaagad napansin ni Taekyang ang isang lalaki na nakatayo sa harapan ng minamanehong kotse nila. Kaagad naman napansin ito ni Minwoo at kaagad na tinapakan nito ang preno ng sasakyan. Dito ay nagawa ni Minwoo patigilin ang sasakyan sa isang maliit lamang na clearance mula sa katawan ng nakatayong lalaki. Kaagad na inihayag ng bida na kung plano ba ng lalaking ito na magpakamatay, pero napansin niya na tila tumatawa ang hinayupak na lalaking ito. Kung saan binabalot ang lalaki ng isang asul na aura habang ito ay lumalakad palapit sa kanila. Kaagad namang napansin ni Choi Minwoo ang lalaki at sinambit kay Taekyang na ang lalaking ito ay tila hindi isang reporter. Napansin rin ni Taekyang ang lalaki at dito ay kanyang iniisip na siya ay isang hunter at mayroon ding napakalakas na kakayahan. Pero nagtataka rin siya dahil mukhang nakita na niya ang lalaking ito. Kaagad na kumatok ang lalaki mula sa kanilang bintana ng kotse. Binuksan ito ni Choi Minwoo at nagtanong sa lalaki kung ano ang kanyang kailangan. Wika pa niya na sila ay abala ngayon at kung hindi naman daw ito importante ay aalis na sila. Pero bago ang lahat, ay bigla na lamang niya sinambit ang pangalan ni Taekyang sa kanilang harapan. Sinabi rin ng lalaki sa bida na siya raw ay napakapogi sa personal kaysa sa telebisyon. Kaya't napagtanto na niya ngayon kung bakit nababaliw ang mga kababaihan sa kanya. Feel naman ng hinayupak na bida ang sinambit ng lalaki, agaran niyang tinanong sa kanya kung sino nga daw siya ulit. Nagsalita ang lalaki kung nagkamali ba siya nang narinig sa kanyang interview, habang ang dalawa ay nagtataka kung ano ang kanyang ibig sabihin. Dito ay inihayag ng lalaki ang panayam ni Taekyang sa Weekly Hunters, kung saan nabanggit niya doon na siya raw ay ang paboritong hunter ni Taekyang. Dahil dito, nabigla si Taekyang sa kanyang sinambit kung saan bigla na lamang sinambit ng lalaki ang kanyang pangalan na siya raw si Won Myung-hon. Wika pa niya sa bida na nagagalak siya na makilala siya nito. Matapos nito, siya ay nakahawak at nakatingin sa kanyang business card, kung saan si Myung-hon ay isang CEO ng Star Guild. At dito ay sinambit ni Taekyang sa kanyang leader na ang lalaking yun ay isang 39 na taong gulang at ipinanganak noong Abril 1 at may timbang na 70 kilo. Siya ay nagtapos sa kolehiyo ng kursong Physical Education, at siya ay na-awaken bilang isang A-rank na hunter sa edad na 20 taon. Wika pa ng bida na maganda ang kanyang itsura at bukod pa sa pagiging isang mataas na ranggo. Siya ay mayroon ding potensyal na maging isang artista. At dahil dito, nakapaglabas siya ng mga pelikula, drama, advertisements at mahusay din siyang kumanta kaya't nakapaglabas din siya ng kanyang sariling album. Sinasabi rin ni Taekyang na may isang panahon na palagi siyang lumalabas sa telebisyon, hanggang sa magkaroon ng pagka-adik ang lahat ng mga tao sa kanyang pangalan. Tinanong ng bida si Choi Minwoo kung narinig na ba niya ang tungkol sa kanya. Tumugon si Minwoo na hindi pa niya kailanman narinig ang lalaking ito. Samantala, kinikilig si Taekyang ng sobra dahil hindi niya inakala na magiging kaibigan niya ang kanyang idol. Sa pagtataka ni Choi Minwoo, tinanong niya si Taekyang kung bakit niya namang memorize ang lahat ng mga detalyeng tungkol sa kanya. Sinambit ni Taekyang na ito'y dahil siya ang kanyang paboritong hunter. Tinanong ni Choi Minwoo kung ano naman ang nagustuhan niya sa kanya. Tumugon si Taekyang na sa kanyang tingin, gusto niya lamang maging katulad niya ang lalaking iyon. Sinabi ni Leader Choi na baka hindi niya kilala ang lalaking iyon dahil matagal na siyang hindi bumalik sa Korea. Pero winika niya na kung talagang sikat ang taong iyon, bakit parang wala siyang masyado naririnig tungkol sa kanya. Tinanong ni Taekyang si Leader Choi kung kailan lang siya bumalik sa Korea. Nang tumugon si Choi Minwoo na 3 taon pa lang ang nakalipas, sinambit ng bida na malamang hindi niya talaga makikilala si Won Myung-hon. Sapagkat ang insidenteng iyon ay nangyari 8 taon na ang nakalipas. Wika pa ng bida na isa yon sa nakakashock na pangyayari, kaya't ipinagbabawal ito noon na ipalabas. At habang tinatanong ni Leader Choi ang tungkol sa insidenteng nangyari 8 taon na ang nakaraan, ay bigla na lamang tinawag si Taekyang ni Won Myung-hon. Kaagad na nagpaalam ang bida sa kanyang leader at sinabi na siya ay aalis na muna, sapagkat tinatawag na siya ni Myung-hon, dagdag pa niya na mag-uusap na lang sila mamaya. Samantala, nagsisimulang mag-usap ang dalawa kung saan isinalaysay ni Taekyang kay Myung-hon na wala raw masyadong hunter ang gumagamit ng sibat. Sapagkat nagmumukha lamang ito madaling gamitin. Pero sa totoo ay kabaligtaran pala ito. Sumang-ayon naman si Myung-hon sa kanyang sinambit, kung saan sinigundahan niya ito na marami raw nagsisimula sa paggamit ng mga sibat, pero sa kalaunan ay nagtatapos sa paglipat sa mga espada.
Sinabi ni Taekyang na dahil sa kanyang pagsusumikap sa paggamit ng sibat at paggawa ng aklat tungkol sa kung paano ito gamitin, ay talagang nakatulong ito sa kanya ng malaki noong siya ay nasa training center. Tumugon naman si Myung-hon na ito raw ay napakagandang marinig, wika niya tanong kung 10 taon na ba ang lumipas dito. Sinasabi ni Myung-hon na nasa nakaraan na lamang ang lahat ng iyon, dahil matagal na mula nang ma-disqualify siya bilang isang A-rank na hunter, at wala nang nakakakilala sa kanya mula ngayon. Pagkatapos, bigla na lamang may lumapit na babae kung saan humihingi ito ng pirma. Kaagad na tumugon si Myung-hon kung ang kanyang tinutukoy ba ay isang autograph mula sa kanya, dahil siya raw ay kanyang pagbibigyan. Subalit, hindi pala siya ang tinutukoy ng babae kung saan binigay nito ang papel kay Taekyang para hilingin ang autograph ng bida. Wika pa niya na siya raw ang bayaning hunter na tumulong sa mga toll gates. Dagdag pa niya na siya raw ay isang tagahanga niya. At habang abala ang dalawa na nag-uusap, ay tila nakaramdam si Myung-hon ng kaunting pamamahiya mula sa nangyari. Matapos umalis ng babae, ay sinambit ni Myung-hon na kakatapos lang daw ng nakaraang taon nang maisipan niyang bumalik sa pagiging hunter. Sapagkat may isa siyang kakilala na nag-iisip na magretiro, kaya naisipan niya na kunin na lang daw ang kanyang guild. At doon ay pinangalanan niya ito ng Star Guild. Subalit, kaunti lang daw ang nabanggit tungkol dito sa isang artikulo, kahit na isa na ito sa top 3 na nangungunang guild sa Enshan. Gayunpaman, marami naman daw kasing ibang mga kumikislap na bituin tulad niya, kaya siguro yun lang daw ang inabot ng kanyang kasikatan. Iniisip ni Taekyang ang kanyang sinasabi tungkol sa pagiging kumikislap na bituin, sapagkat kahit na nawala siya sa telebisyon dahil sa hindi magandang insidente na yon, ay tila parang napansin ng bida na siya ay bumabalik sa pagiging isang hunter kaysa sa pagiging celebrity ngayon. Pagkatapos, nabanggit ni Myung-hon na narinig niya raw ang tungkol kay Taekyang. Sapagkat nakita niya kung gaano siya raw kamangha-mangha na tao, at dito ay kanyang naramdaman at nakita ang kanyang dating sarili mula sa kanya. Tumatawa na tumugon si Taekyang kung siya ba ang kanyang tinutukoy. Sumagot si Myung-hon na pinapanood niya raw ang mga interview niya at binabasa ang mga balita at ulat tungkol sa kanya. Wika pa niya na tuwang-tuwa siya nang makita ang mga panayam ni Taekyang at nabanggit doon na siya raw ay isang tapat na tagahanga niya, at labis siya raw na nagpapasalamat sa bida para doon. Sinabi din niya na dahil sa mga ginawa ni Taekyang, siya raw ay nakakuha ng ilang alok mula sa iba't ibang lugar upang lumabas sa mga telebisyon. Ikinatuwa naman ni Taekyang na marinig mula sa kanya na nakatulong siya kay Myung-hon. Kung saan bigla na lamang hinawakan ni Myung-hon ang kamay ng bida. At dito ay nagtataka ang bida kung ano ang gusto niyang ipahiwatig sa kanya. Dito ay kanyang sinabi sa bida na pinapangako niya raw na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maging isang star hunter si Taekyang. Tinanong rin niya ang bida kung gusto ba niya sumali sa kanyang guild. Samantala, nabigla at nagulat naman ang bida sa biglaan na pagpapahayag ni Myung-hon. Tinanong rin ng bida kung ano daw ang Star Hunter, at tugon naman ni Myung-hon na tama daw siya sa narinig niya na yon, dahil ang panahon din daw ngayon ay nagbago na, sapagkat ang mga tao daw ay nababaliw na dahil sa mga hunter, dahil kinakainggitan nila ang mga ito sa taglay nilang kapangyarihan. Tumugon ng bida na ito din raw ang sa tingin niya. Dagdag pa ni Myung-hon na dati din daw nung bata siya ay ang pangarap ng ibang bata na kagaya niya noon ay maging doktor at astronaut. Pero ngayon daw ang mga kabataan ang gusto na sa paglaki nila ay maging isa ng hunter. At muling sinabi ni Myung-hon sa bida na nasa kanya na daw ang lahat ng gusto ng ibang mga tao, sapagkat ang pogi na niya at isa siyang bago at sariwang karakter na hindi pa kailanman nakita noon. At ngayon din daw siya ay kilalang kilala na ngayon. Pero kung pinalagpas niya daw ang pagkakataon niya ngayon na sikat pa siya ay maaring mawala ang oportunidad na yon, at nagpatuloy na hinikayat ni Myung-hon si Taekyang na samantalahin ang kasikatan niya. At biglang ang sabi ni Taekyang kay Myung-hon na sandali lang daw muna. Kaagad na huminto si Myung-hon sa pagsasalita kung saan sinabi niya kay Taekyang na sabihin niya daw ang gusto niyang sabihin. At bigla na lamang napaehem si Taekyang at sinabi niya kay Myung-hon na nasambit niya daw kanina sa team leader niyang si Choi Min-woo na hindi daw siya mag-aalok na isali siya sa guild nila. At tugon naman ni Myung-hon na sinabi nga niya raw yun kanina, pero ang inaalok niya daw sa ngayon kay Taekyang ay sobrang napakaganda na oportunidad. Pagkatapos, biglang humingi ng paumanhin si Taekyang kay Myung-hon dahil hindi daw siya lilipat ng guild. Kaagad namang napatahimik si Myung-hon sa narinig niyang sagot kay Taekyang.
Sa susunod na minuto ay bigla niyang sinabi kay Taekyung na huwag niya na lang daw pansinin ang pag-alok niya na lumipat siya ng guild. Dito ay kanyang tinanong si Taekyung kung paano naman daw kung sumali na lang siya sa celebrity agency niya, dahil napakakaraniwan na raw sa iba ang mga ganito. Tumugon si Taekyung na hindi niya din daw kailangan ng agency. Kung saan nainis na nga si Myunghon at bigla niyang sinabi kay Taekyung na mukhang hindi niya daw yata naiintindihan ang sinasabi niya, at mas maganda daw kung mag-isip siya ng mabuti. Dito ay pinakita ni Myunghon ang mga ginto niyang suot na bracelet at necklace. At sabi nga niya kay Taekyung na kapag siya daw ay naging regular sa mga palabas sa TV, siya daw ay kikita ng limpak-limpak na salapi o higit pa sa mga milyones. At nang nakita niya din daw siya noon sa interview, ay mukhang siya daw ay laging abala sa buhay niya at mas maganda daw ngayon na enjoyin na lang niya ang buhay niya kapag siya daw ay nakasali na sa agency niya. Inihayag rin niya sa bida na gawa niya raw banggitin sa isang interview na gusto din niya raw magkaroon ng sariling building. Napakamot ng ulo si Taekyung na naghayag na tama raw ang kanyang narinig mula sa kanyang interview. Pero ang interview na yun raw na kanyang nakita ay sobra ng isang buwan ang nakalipas, kung saan isa lang siyang di hamak na F-rank na hunter noon. Ngunit pagkatapos niya daw ma-awaken muli at naging C-rank na hunter na ay kumikita na siya ng 10 beses kumpara noon, at napagtanto niya din daw sa kanyang sarili na ang pagpasok niya sa gate at paglaban sa mga halimaw ay naaangkop sa kanya kaysa humarap sa mga kamera. Wika pa niya na ayaw niya din daw makakuha ng atensyon ng iba at magbigay ng problema sa pamilya niya tulad daw ng nangyayari ngayon. Tumatawa na nabanggit ni Taekyung ang tungkol daw sa pagkakaroon niya ng sarili niyang gusali ay hindi niya daw kailangan ng mamahaling gusali, at ayos na daw sa kanya ang isang shopping district na 3 palapag na building. Tinanong ni Myunghon kay Taekyung na kung seryoso na daw ba siya doon at magiging kontento na lamang sa ganoong bagay. At ang sagot naman ni Taekyung na tama na daw yun sa kanya at sapat na. Wika pa niya na ang kanyang leader na si Choi Minwoo ay madami nang pinakita sa kanya na mga advertisement sa telebisyon. At dahil sobrang dami daw nito ay namili na lang siya ng iilan at pagkatapos daw ng mga advertisements na yun ay babalik na siya muli sa pagtuon sa kanilang guild. At bigla na nga lang napaupo si Myunghon sa mga sinabi ni Taekyung na ito raw ang mga gusto niyang mangyari sa kanyang sarili. At dito ay natahimik na nga lang siya ng sandali at sumang-ayon sa bida. Kaagad namang natahimik si Taekyung at bigla niyang tinanong kay Myunghon na hindi naman daw ba siya nadidismaya sa kanya. Wika pang tanong ni Taekyung kung hindi daw ba sila pwedeng maging magkaibigan kahit hindi daw siya sumali sa guild nila. At tugon naman ni Myunghon sa kanya na pwede naman daw silang maging magkaibigan. Nagbigay naman ng thumbs up si Taekyung sa kanya at sinambit na siya daw ay sobrang astig talaga. Tumugon naman si Myunghon na syempre naman daw. At kaagad nagpaalam na nga si Taekyung na siya ay aalis na dahil mukhang late na siya sa pupuntahan niya. Wika pa niya na kailangan na niyang umalis dahil sinabi sa kanya ng asosasyon ng hunter na kailangan niya daw kunin ng A-rank na pagsusulit ngayon. At bago umalis si Taekyung, sinabi niya kay Myunghon na magkita na lang daw sila sa susunod kung saan sila daw ay magkaraoke ng paminsan dahil magpa-practice siya daw sa pagkanta bago sila magkita. At tugon naman ni Myunghon na sige daw dahil magkikita naman sila ulit, wika pa niya na nagagalak siya dahil nagkita daw sila. Kumaway si Taekyung habang paalis at sinambit kay Myunghon na mangako siya na magkikita pa sila muli. Dito ay kanyang nakikita si Taekyung na palabas ng restaurant at siya ay tuwang-tuwa na kumakanta sa paglabas niya. At sa kabilang banda ay inis na si Myunghon at sinabi niya na si Taekyung raw ay naging binuenas lang sa pagsikat niya ngayon. Lumipat ang eksena kung saan pinapanood ni Leader Choi Minwoo sa kanyang cellphone ang nangyaring press conference sa pag-anunsyo ng resulta sa re-evaluation ni Taekyung. Kung saan natapos na ang sinasagawang pagsusulit ni Taekyung sa kanyang re-evaluation bilang isang A-rank na hunter. Dito ay makikita sa video na ang chairman ng association ay ibinibigay kay Taekyung ang kanyang bagong lisensya bilang isang A-rank na hunter. Tuwang-tuwa na binati siya ng chairman ng asosasyon dahil sa pagiging A-rank na hunter niya. Wika pa niya na tila nagkaroon lamang ng pagkakamali kamakailan sa pag-re-evaluate sa kanya. Malugod namang nagpasalamat si Taekyung nang kinuha niya ang kanyang lisensya. Habang nakatitig si Taekyung sa kanyang bagong lisensya, inihayag ng chairman kung maaari daw ba siya magsalita kung ano ang nararamdaman niya ngayon sa harapan ng mga tao na nanonood sa kanya. Samantala, napatingin si Taekyung sa taas dahil tila mayroon siyang napansin sa oras na yon. Kung saan siya ay napamura ng malakas dahil sa kanyang nakita.
At dito ay nasaksihan ni Leader Choi ang agaran niyang pagtakip ng kanyang mga bibig dahil sa malutong niyang pagmumura habang nasa live broadcast pa siya kanina. At kadalasan sa mga nag-comment sa video ni Taecyeon ay nagtawanan at binansagan siyang Emperor Fuck. Habang ang iba naman ay pinagtatawanan ang naging reaksyon ni Taecyeon sa video. Matapos niya makita sa video ang nangyari kanina, siya ay natahimik ng saglit at bigla niya nalang sinabi kay Taecyeon na lahat daw ng tao ay pinag-uusapan ang nangyari sa press conference nila. Wika pa niya na siya raw ay pinupuri ng lahat dahil pumunta siya agad sa isang gates pagkatapos ng press conference nila kanina. Kasabay nito, lumalaban si Taecyeon sa dambuhalang halimaw sa loob ng gates. Kung saan si Taecyeon ay abala na humaharap at umiiwas sa pag-atake ng halimaw sa loob ng gates. Pagkatapos niyang makaiwas ay agad niya namang tinusok ng sibat ang dambuhalang aso na Lycan. Dito ay nagawa ni Taecyeon patayin ang halimaw na ito nang walang kahirap-hirap. Habang si Leader Choi ay nasa taas ng malaking bato at nanunood lang sa bida. Sinabi ni Taecyeon na sa kanyang pagkakaalam, ang mga hunter na tulad niya ay kailangan daw mag-raid kaagad sa tuwing pumapasok sa mga gates. At kahit daw siya ay naging kaiya-hiya sa naging live broadcast niya kanina, ay buti na lang daw ngayon ay nag-raid na sila agad sa gates para maibsa naman daw ang kanyang hiya kanina. Dito ay makikita ang mga halimaw na Lycan sa harapan ni Taecyeon na naglalaway na sa sobrang gutom. Dito ay nagawang maalala ni Taecyeon na napamura siya sa live broadcast dahil sa nakita niyang mga notification ng sistema dahil sa pagiging A-rank hunter niya. Sapagkat hindi niya daw yun inaasahan na sobrang dami raw na lumabas na alerto mula sa sistema. Pagkatapos, ay bigla na lamang nagtanong si Leader Choi Minwoo sa ating bida kung ano daw ang nangyari kay Myung-hun 8 taon na ang nakakalipas. Tinanong naman siya ni Taecyeon kung bakit niya daw yun biglang natanong sa kanya. At tugon naman ni Leader Choi sa bida na gawin niya lamang itong simple, dahil sa lahat daw ng taong nakapaligid sa kanya, siya lang daw ang may nalalaman tungkol kay Myung-hun. Sinambit ni Taecyeon na kung gusto niya daw malaman ang tungkol sa kanya, ay ikukwento niya daw ang nangyari kay Myung-hun noong 8 taon na ang nakalipas. Dahil yun din daw ang taon kung saan nagsimula nang bumagsak ang kanyang kasikatan. Habang abala ang bida sa pakikipaglaban sa mga halimaw, ay kinuwento rin niya kay Leader Choi na ang lahat din daw ng mga drama at mga kanta ni Myung-hun ay kinansela lahat. Kung saan siya ay pinagbintangan na hindi rin daw nagbabayad ng buwis. Pero siya daw ay hinatulan rin ng walang sala sa bintang na yon, pero kahit na ganoon ay marami na raw mga tabloids at artikulo ng spekulasyon ang napaskil, kung saan labis na naapektuhan ang kanyang imahe sa publiko. Kaya bilang isang anyo ng pagsasalamin sa sarili ni Myung-hun, sinabi niyang gagawin niya na lang daw ang nararapat niyang gawin bilang isang hunter at itinigil ang lahat ng aktibidad niya sa showbiz. Samantala, si Leader Choi ay sitting pretty lang sa itaas ng bato at nagtanong kay Taecyeon kung ang insidente daw ba na kinasangkutan ni Myung-hun ay ang nangyaring trahedya sa Myeongdong Gate Station. Kasabay nito, ang bida ay abala sa pagpatay ng mga umaataking Lycan sa kanya, kung saan siya ay nagtanong kay Leader Choi kung binasa niya daw ba ang tungkol sa artikulo na yon. At tugon naman ni Leader Choi na binabasa niya palang daw yon at ang insidente daw na yon ay may 30 katao ang namatay kabilang na ang isang A-rank na hunter. At ang tanging nabuhay lang daw sa insidenteng yon ay si Do Min-soo at si Myung-hun. Habang patuloy na nakikipaglaban si Taecyeon sa mga Lycan, ay tinanong ni Leader Choi kung sino daw si Do Min-soo. Tumugon si Taecyeon na si Do Min-soo daw ay isang A-rank na hunter na isa ding star hunter na malapit kay Myung-hun, at silang dalawa daw ay nagsama sa isang B-rank na gate noon habang siya ay kilalang kilala, pero sa kasamaang palad si Do Min-soo daw ay namatay sa naging raid na yon. At nang narinig yun ni Choi siya ay natahimik ng sandali. At sa kabilang banda ay patuloy pa ring lumalaban si Taecyeon sa mga Lycan, kung saan inihayag niya kay Leader Choi na yon ay isang insidente na nagdulot ng malaking gulo. Dahil raw nagsagawa ng mga paglilitis upang imbestigahan ang insidenteng yon, at inabot ng mga taon bago napaalang sala si Myung-hun. Habang patuloy at abala si Taecyeon sa mga halimaw, sinambit niya na nagpakita raw si Myung-hun sa ilang mga programa pagkatapos noon. Ngunit kalaunan ay tahimik na nagretiro siya mula sa showbiz nang mawala ng interes ang mga tao sa kanya. Nang isa na lamang halimaw ang natira sa lahat, ay agaran na hinati ni Taecyeon ang katawan nito sa isang pag-atake lamang gamit ang kanyang sibat. Kung saan tinanong niya si Leader Choi kung bakit niya daw natanong sa kanya ang tungkol kay Myung-hun.
Sumagot si Leader Choi na kaya niya daw yun na tanong muli dahil ang pangalan daw ngayon ni Myung-hun ay kauna-unahan na sa internet. Wika pa niya na mayroon din daw 10 artikulo tungkol sa kanya ngayon. At tanong naman ng bida kay Leader Choi kung talaga daw ba, at tugon naman ni Leader Choi kay Taecyeon na siya din daw ay nangunguna din sa search bar sa internet. Nagtataka namang tinanong ni Taecyeon kay Leader Choi kung posible daw bang may dalawang nangunguna sa internet. Kung saan agarang pinakita ni Leader Choi ang kanyang cellphone kay Taecyeon. Dito ay makikita sa nangungunang artikulo na ito ang imahe nila ni Taecyeon at Myung-hun na magkasama. Kung saan ang pamagat ng artikulo na yon kung si Taecyeon daw ba ay lilipat ng Star Guild dahil siya ay isang tagahanga ni Myung-hun. Sinasabi din dito na mayroon daw inaasahan na isang bagong Star Hunter ang sisikat. At nang nakita ito ni Taecyeon, siya ay labis na nainis sa mga pahayag ng artikulo. Wika pa niya sa kanyang isip na ang mga hinayupak daw na reporter na yon ay ginagawa na naman nila ang katulad ng nangyari noon kay Myung-hun. Dito ay naninindak na tinanong ni Leader Choi kung binabalak ba ni Taecyeon na lumipat ng guild. Napatanong naman ng bida kung bakit daw gumagana ang telepono niya sa loob ng gates. Tugon naman ni Leader Choi na kung bakit niya daw iniiba ang pinag-uusapan nila ngayon, at sagot naman ni Taecyeon na hindi daw yun ang ibig niyang sabihin. Inihayag naman ni Leader Choi sa bida na ang telepono niya daw na yon ay espesyal at gawa daw ito ni Bill Jobs ng America's Pineapple Company. Wika pa niya na mayroon din daw itong espesyal na radio frequency chip na nagpapahintulot na magpadala ng mga signal palabas ng dungeon at isang espesyal na radio frequency chip. Pagkatapos ng lahat ng mga nangyari, ay lumipat ang eksena sa pangunahing gusali ng Peace Guild. Kung saan makikita natin na humihingi ng paumanhin si Myung-hun sa leader ng guild ni Taecyeon na si Choi Min-wook. Kung saan sinasabi niya na parang may mga artikulong nagsuspekulasyon na isinulat dahil may nakakita sa kanila ni Taecyeon na magkasama. At talaga daw na nagulat siya at nagreklamo sa mga kaugnay na pahayagan. Wika pa niya na iaanunsyo niya daw ang kanyang sariling paninindigan tungkol dito. Tumugon naman si Leader Choi na nabasa niya daw ang tungkol sa artikulo na yon at mukhang siya daw talaga ay mabilis na gumawa ng hakbang tungkol doon. Mabilis na tumugon naman si Myung-hun na ang lahat daw ng nangyari na yon ay dahil sa mga ambisyon niya. Kaya tama lang daw na ayusin niya yon ng sa sarili niya. Sumagot si Leader Choi na sige daw at naiintindihan niya na ang mga nangyari na yon at ayaw niya na daw palakihin pa ang isyu na yon. At sa kabilang banda ay nakahinga na ng maluwag si Taecyeon at sabi niya na siya daw ay komportable na ngayon dahil naiintindihan niya na daw ang sitwasyon niya. Nagsalita rin si Hyuk-jun na ito raw ay mabuti sa kanilang dalawa, sapagkat ang buhay daw ay tungkol sa pag-unawa sa isa't isa. Iniisip naman ni Taecyeon na buti na lang daw talaga ay natapos na ang problema niya agad. At biglang ang sabi ni Myung-hun na dahil daw nandoon na sila sa sitwasyon na yun, at para matapos na raw ang mga usap-usapan na ito sa internet, ano daw sa tingin nila kung magkaroon daw sila ng kolaborasyon na raid sa guild nila.